Del Nelson ay ah, yan ang bayang sinilangan ni Marcelo H. Del Pilar. Aho, tama kayo. Binaligtad lang yung Del Pilar kaya ginawang Naging Plaridel. Plaridel. Oho. Oh, so dumalo ko doon sa kanilang panunumpa sa Watawat. Aba, oho. Ang sabi ko, ito po ang mga tagpo na gusto ko pong pinupuntahan. Oho. Ang gusto ko nga pong mangyari, kung may sasama ko lang yung mga ibang kasama ko sa House of Representatives, Oho. ito po ang tagpo na kinakailangan nilang Masaksihan, palaging no? nakikita at nasasaksihan. Aba, oho. Kung paano yung kahalagahan ng pagsumpa sa Watawat. Oho. Kasi ang Watawat yan po yung sagisag ng ating bansa. Kasi po pagka ikay maharap sa Watawat, palagi mong nakikita dyan at naaalala Opo. ang pangangailangan ng katapatan. Di ba? Aba, oo naman, oho. Yung pagkakaisa. Simbolo ng bansa. Pagkakaisa yan. O ngayon, sa pagsumpa sa Watawat, nagkukunwari lang yung iba kasing sumusumpa sa Watawat. Pagkatapos ng pagsumpa, wala rin halaga yung kanilang ginawa. Parang ritual Ganun ho ba? pero tingnan nyo itong nakikita ko ngayon. Yung sa Sapagkat Plaridel, Bulacan. damang-dama ko ka ako, nakikita ko rito. May ibang grupo ng tao. May matanda, may bata, may maputi. May hindi masyadong maputi. Ayan, no? Iba-ibang iba-ibang. Pero makikita mong nakangiti lahat. Ah, ganun ba? Oh, yan ang gusto kong nakikita, yung ganyang mga tagpo. Kaya yan ang gusto kong pinupuntahan. Opo. Naalala ko kahapon ko nga buong Nagpunta rin ako sa Bustos. Bustos, Bulacan yan, oo. Nagpunta rin ako sa Angat. Angat po. Kaya pala. Oo, at pagkatapos noon, dumiretso ako sa Bacoor, Cavite. Na kung saan ay inimbita naman ako ng aking kaibigan, si Mayor Strike Rebilla. Aba, Mayor Strike, Oo, at nakita ko yung napakaraming senior citizens. Ganun po. Oo, namahagi pa kami ng mga pinimimigay, yung mga nananalo ng kanilang mga raffle. At yung talagang binibigyan ng mga pabuyan, mga senior citizens. Opo, opo. Kaya siguro marami kang tinanggap na... Opo, may mga pictures dyan. Nandito pictures, sa amin si Kong. Sabi nga nun, naku, pakisabi niyo naman. Yung problema, sabi ko, paano ko po masasabihan yan? Kinukulong-pulan po ng maraming tao. Sa may Bustos, ito, may padala sa atin, galing po ng Plaridel. Habang nagpo-programa tayo kahapon, Kong, binabaha ako ng text message sinasabing nandun po kayo at parang gusto sabing isa-isahin nyo nga po ang pangalan namin para mabanggit ni Kong habang nasa entablado. Kako mukhang imposible po yung pinagagawa nyo sa akin. Kung gusto daw ibatiin nyo sila isa-isa sa entablado Totoo ba yung sinasabi? Opo, Kong. Ba't ikaw lang nagsasabi niya? Si Nelson, wala naman natatanggap. Kasi iba yung akin namang private message, Kong. Ha? Oho. Ibig sabihin si Nelson, wala siyang kakilala doon sa mga... Ano kasi si Nelson, Taga-Bulacan? private yung naka-private yung kanyang... Twitter pala siya. Yung pinuntahan nyo kung sa mga... Pangilit ka, no? Oh, Pangilit. yes. Pagka sa Corinthians kayo pumunta. Yes, Ikaw, pampalengke ka lang. Opo, masa tayo. Pagka pumunta kayo, naintindihan ko na ngayon. pagka pumunta kayo, Das Marias Village. Lalabang, kaya lalabang. Yan, sa akin magte-text yung mga tao. Yan. Hindi masyadong napupunta doon sa mga Ayala, Alabang Paminsan-minsan lang. Ang talagang nakagawian ko, yung talagang... Masa. Kung alam kong yung pwede ako sumangkot sa kanila. Ayun. Dahil alam ko sa puso ko, isa ako sa kanila eh. Akala Nararamdaman nila yun eh. ko na, imbitahan din kayo sa bahay doon sa Forest Park, Kong. Hindi ba na kayo naimbitahan doon? Meron nag-iimbita, pero inuuna ko muna yung mga palengke, ganyan. Pagka Forest Park po, kami isugo kami ang ipapuntahin Ay, nyo ni pag Nelson. Si Nelson, Kapag ka ganun ang schedule. Pero may mga barkada rin tayo. Sabi ko naman sa kanila, dahil kukunti naman kayo, pwede ba kung ipagpauna ko na muna ito dahil itong mga ito ay unang-una napakaraming tao. Di ba? Kayo naman makakapagpasensya kayo.
sapagkat nakaririwasa naman kayo sa buhay. Ayan, opo. Di ba? Hindi kayo ang sektor ko sa katotohanan eh. Oh, Ang tama sektor ko kako itong mga ito. Urban poor. So, Ayan. naiintindihan naman nila, Jen. Oo, pag ganun kong itatangutan ko sila, tama ho naman yan, ano, ha? Anyway, Kong, marami tayong nihandang paksa at saka matutuwa nga naman ang ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng radyo, telebisyon at saka ng social media. Ang dami pong mga nag-aabang at inaantay ang inyong mga ipapahayag sa mga nangyari itong nakalipas na araw. Nelson. Pero bago yon ay babalitaan muna namin kayo, Kong, ng ito kasi ikinabahalan ng marami kanina umaga dyan eh. No? Pero gusto nating pakampantehin ang ating mga, kalmahin ha? Oo. Kalmahin ang mga naalarma. Ito hong nangyari sa Taal Volcano kanina umaga. Abay, nakuha ho kasi ng video at ngayon viral sa social media ang pagputok ng Taal Volcano kaninang umaga. Pero sabi ho ng PBOX, ito ay minor lamang. Hindi ito masyadong mapaminsala. Bagamat, tinan mo yung video, nakakatakot, nakakapangamba. Oo nga, no? Oo, napakataas ho ng usok na umabot. Kung hindi mo alam na taal yun, baka kala mo bomba yung Yes. inuulog dun eh. Oo. No? Parang bomba atomika, eh, no? 2,800 meters, Kong, ang taas niyan. Nung usok. Yung usok, yan pong... O ano raw nangyari? Bakit biglang bumuga? Ang tawag nila dito ay Phreato Magmatic Event. Nagyayari kapag naghalo ang magma Yun, no? at tubig. Ano sabi niya? Phreato Magmatic Event. Yun ang ayaw ko eh. Gusto ko yung madaliin lang na salita, hindi yung pinahihirapan nilang gano'n eh. Yan po ay nangyayari Oo. kapag Hindi naghahalo. hindi mo pwedeng i-translate sa simpleng-simpleng kaysa medyo Ay, no po, ang halimbawa, matutwist ang dila mo ron sa pati Priatum, parang Latin pa, eh, no? Phreato Magmatic. Ayun. Oo. Na simpleng paliwanag ay kung halimbawa viral sa social media, Oo, no? kasi yung pagputok makikita mo eh, di ba? Oo. Pero mas nakakatakot, nakapangamba yung pagsabog na ibabalita ni Jen. Yan! Oo. Yung May mantakin ayaw mo. kumalma, no? Hindi, ito pa, oh. Ano ba May yan? mantakin mo, kinasangkapan pala, Kong, ha? Ng mga dalubhasa, mananaliksik sa Philippine Statistics Authority, PSA. Tuklasin, kilalanin, sino? Si Mary Grace Piatos. Ayun. bakit tayo napunta na naman sa usapin na yan, Jen? May mantakin mo kung sabi ko sa iyo, sineryoso ng husto ito ng mga taong matataba ang isip na para bagang ang buong... Matataba? Opo. Yung matataba ang isip na talagang Parang isip- puno ng kaalaman ko. Parang isip talangka ka mo. O yan, result ito, negative record, PSA. O talaga, kita yung sabi ko sa inyo, mga mananaliksik ng PSA. So naglabas ng certification ng Certification, PSA ang Philippine Statistics Authority. na Kumuha pa sila ng mga eksperto, chinuring mabuti para tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? existido ba ang taong ito? At batay daw po sa impormasyon, based on information provided, yielded the following results. Name of subject, Mary Grace Piatos, document COLB, negative record of birth certificate, birth in the PSA CRS database, negative record, marriage, wala rin daw pong marriage certificate, negative din ang death certificate. Talagang ibig sabihin, sabi ko sa inyo kung ay talagang pinatunayang hindi po, anong tawag doon? Hindi po malaman kung saan naroon itong si Mary Grace Piatos. Isang taong fictitious name. Fictitious name. Pero inabala po ang mga ahensya ng ating pamahalaan. At isa pa po dyan, Kong, ito po hinihintay ang inyong opinion ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito
at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo, Kong BP Inday Sara. Hindi, huwag muna yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran ni Ano na ba? hanapin si... Akala ko hindi kayo... Ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, Oo. ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tiningnan nila, ito ba sino? Totoong tao ba ito? Yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Oo. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority Opo. Certification? ng certification para sa ganun ay saliksikin Oo. yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron Hindi pang lang. isa eh. Opo. Opo, yung ano, Benjamin, ano ba yun? ano yan, yung isa, yung... Tama, yung may Bilyamin Oh, nga. May Benjamin eh. Oh, di ba? dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... Oh. ano pa nga isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun Sino, po. anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Sino, anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. Oh, ngayon, ito namang PSA. PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Register General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko nga sa inyo talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pa maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang nito po si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Nung Opo. nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yan kanya pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan eh. At anong cup of tea, sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Oho. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm na teapot. Oh, di ba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po nun, yan po ay mga, kung tawagin po nila yung mga metaphor. Oho. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? Opo, opo, So, opo. metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad yan. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko.
Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman ko po kung yun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan Opo. ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Oo. Kapag ka ba ang isang committee ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya nga, tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Oho. Lahat ng paggamit diyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. Oo. May termo parang non-de-guerre or whatever, non-de-guerre. Ha? Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh, Gagawin mo Nelson Mandela. hindi, merong tunay na Nelson Nelson Mandela. Lubao Hindi pala, mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Oh, Nelson Baulo, kako na lang. Okay. Kasi Opo. kailangan kong itago eh. Oh, alam ba, Sonle Baulo. Oho. Oh, binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo. Alam mo, Confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Aha. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, Opo. civilian offices. Pagka intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yun para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila yun, nom-digir ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, Piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious ako sa tingin ko, obvious naman yan, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito naman national, ito naman Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng, ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Wag naman. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Hindi. Sinabi ko lang ng mga gusto mong pangalan. Anong ilalagay natin ko? Bahala kayo. Kasi ako, Baka... sinasabi ko lang baka nga kung gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Oho. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Oho. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po, Kong. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila
Wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama dyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good government and Oo. public accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyon na ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman Di ba? sila Kaya nalitik nga sa gusto kanila. nila, kaya nga nila inuusig ngayon. Yun. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka Oo. sabihin nila. Oo. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo ay makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit Nakatibayan. po kayo ay makabayan at kami po Oo. hindi. Oho. Eh sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ang Oo, mga... ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, di kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung ang sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa, ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yon. Oho. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupi ng ating bansa. Oho. O, hindi ba, Opo. parang kabaligtaran na nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa, ang ating national statistician. Alam mo, mawalang galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng PSA. ng PSA. Oho. May karapatan po kayong hindi basta po hiningi po sa inyo kamukha kanina. Opo. Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Opo. Sa opisina. Oo. Wala lang si chairman Ako naghahanap ako ng ng katotohanan. Oho. Kasi gusto ko siyang makausap. Kung bakit. Kasi pinadadala nila representatives lang Oo nga, yung... Sabi kasi nung kanilang representative nung tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay yun po yung inihingi ninyo sa kadahilan ng sumusunod. Yan. Una Oo. po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. At dahil nga po sa tentative po yung findings namin, hindi po namin basta-basta na ibibigay sa inyo yung pinanggagalingan po ng aming pagsisiyasat. Tama naman Pangalawa yun. po, yung nature po ng aming pag-audit, alam naman po ninyo, ay confidential po. Oho. Ngayon po, pagka binigay po namin ito, baka managot naman po kami. Kaya pag-uusapan muna po namin kung paano natin maayos po ang inyong hinihiling sa amin. Dapat sana ganun ang sagot. Opo. Tama Ngayon, naman ang po yun. sinabi niya sa akin, Oo. ito na po'y alam na po nung management. Na commissioner. Sisters, is there a color difference between your face and neck? Try this body cream. It is dry and non-sticky, naturally brightens, does not fake white, and easily creates flawless skin. Come and experience it and make your beauty more seamless. Basis ito Kayo lamang kasi ang binigyan ng karapatan na mag-audit, mag-examine. Wala nang ibang opisina ang pinagbigyan niya. Ngayon, kung yung pong katungkulan na yon ay isusurrender ninyo at hahayaan yung ibang opisina na nagaganap sa tungkulin nyo, baka magkamali kayo.
So, na-establish ko kanina na hindi po dumaan. Wala kasi si chairman eh. Ganun ho ba, oh? So, nagtanong-tanong ako doon. Marami naman tayong kakilala Opo, doon. andun naman yung mga vice ito ngayon chairman, ang kaya ito yung gusto kong palabasin. Kung yun ay isang policy issue at ang COA ay isang collegial body, Opo. bakit ang chairman lang ang nagbigay ng pahintulot? Hindi kasama yung dalawang commissioners. Wala nga, hindi nga nag-usap eh. Walang record eh. Naghahanap ako ng record na nag-usap sila. So, dapat may minute pala yon. Ay, kinakailangan. Sabi ko nga, ito ay policy issue ito. Opo. Commission proper kayo. Kung tawagin nga, kayo yung, kumbaga, 3 komisyon ng independent sa ligang batas natin. Dyan. Opo. COMELEC, Yan. 7 sila, di ba? Oho. Yung Civil Service Commission, Yan, CSC. hindi ko Opo. alam kung ilan sila, no? Maring 5. At itong... Itong COA, 3, isang chairman, Dalawang at saka commissioners. 2 commissioner. Tama po. Pero oo. collegial body yan. Ngayon, dahil nga ang malalagay dito ay yung kanilang ang medyo tatamaan yung authority nila, yung mandato eh. Walang iba eh, walang ibang pinagbigyan nito. Walang ibang May trabaho, gampanin niya. No? walang ibang pinagbigyan ng gampanin nito. Opo. Kayo lang, exclusive kayo. Kaya nga po kayo independent eh. Pagkaraniwan, kapag ginawa kang independent constitutional body, Hindi ka pwede pakialaman. hindi ka pwedeng pakialaman. Oo. Pwede mong sabihin yun eh. Parang COMELEC, ano? Halimbawa, ang usapin ay tungkol sa bilangan ng boto, hindi pwedeng magbilang hindi yung nyo pwedeng ano yun. Hindi pwede sa House yun. At saka, alam mo, kung halimbawa sasabihin ng Congress, halimbawa, dahil we will exercise our power of the purse. Opo. Alam mo, hindi mo rin magagamit sa kanila eh. Kasi yung mga constitutional body, meron silang fiscal autonomy. Ayun. Kung ano yung kanilang budget na hiniling, Yun na yun. wala kang magagawa doon. Oho. Dahil nga kailangan proteksyonan natin sila, hindi sila dapat nai-influensya ng kahit sino dahil doon sa nature ng gawain nila. Para manatili na independent sila. So tingnan mo nangyari ngayon. At saka kung hindi... Sa akin palagi, nakompromiso yung pagiging independent nila. Kailangan Totoo. natin bigyan ng emphasis ito. So hindi mo po pwedeng sabihin sa COA, ay mali yung audit nyo. Mali. Hindi pa pwede yun. Hindi mo pwedeng sabi, ang pwede lang magsabi, pupunta ka sa korte. Sa korte. Halimbawa, inisyu ang kanila ng audit observation memo. Kinontes mo, sabi nila, mali ka dyan, kami ang tama. O di pagkatapos nun, mayroong estado na naman yun eh. Ang isang stage, ang estado ng gagawin nila notice of disallowance ka na. Pero yung notice na yun, appealable pa rin sa commission hanggang proper. sa- Opo. Papaliwanag mo pa. May appeal ka pa eh. Kung sakali Ito yung yung appeal mo, ilang buwan to? 6 months? 6 months. Ay, ang haba pala, no? Pagkatapos, kasi pagka confidential fund, diretso ang appeal sa commission proper. Eh. Kaya nga may 6 months ka eh. Ayun. Opo. Kaya nga very, very tentative. Tinitingnan pa yung mga papeles, biglang makikialam ang isang committee ng House of Representatives. Oho. Yun ang issue dyan. Ayun. Kaya yun ang pinipilit ko. Yun nga. Kaya pala mali yung sagot ng representante ng COA. Kasi nasa kanila po ang power of the purse. Kaya sinumiti po Sinabi namin. ko, wala namang connection yun eh. Kasi po, kinikilala namin ang power of lahat ka ako ng tao, kinikilala ang power of the purse. ng Congress. Totoo naman yun. Opo. Hindi dahil sa pagkilala na yun, ay magbibigay ka na lang, ipagkakaloob mo kung kani-kanino yung mandato mo. Trabaho mo. Iba ka ako yung pagkilala mo sa power of the force, pero kami kinikilala din namin yung exclusivity ng mandate mo. Hindi mo dapat ipagkatiwala kahit kanino. Walang connection yung niya, yung argumento eh. Ngayon, kaya ako nagpunta ron para lang malaman. Kasi po kanya may kaalaman naman po ang
ang aming komisyon. Opo naman. Oo. Ngayon, yung kaalaman na yun pala, hindi naman nasalig doon sa collegial body. Yung chairman lang ang chairman lang ang nagpasya. ang nagpasya. Oho. Sa akin tingin, may problema doon. Ayun. Kailangan i-discuss natin kung nakikinig ang COA. Totohanan po ito. Ako nagpunta po ako kanina sa inyo. Oho. Oh. Ay. Ang dapat palang ginawa ng COA dito, Kong, Oo. sinabi niya na, teka muna, may 6 months pa na tumatakbo. Maghintay po kayo. Hindi pa po Tapusin nyo lang tapos kami. O yun nga. Kasi ginagawa namin trabaho namin. Hindi ba sinabi ko nga sa kanila, kung napakinggan nyo yung yung Opo, interpretation ko. Hindi nyo ba pwedeng sabihin, Yun nga. pabayaan nyo po kami makatapos muna. Let the processes continue. Oho. Pagkatapos po nun, ano man po yung naging namin, kayo na pong bahala kung ano po yung, kung gagamitin po nyo o hindi. Di ba? Yun na nga po. Kasi po may appeal pa. Halimbawa po, ganito yung outcome namin. Meron pa pong appeal kung sakasakali man Oho. Hanggang po sa Korte Suprema Kaya hindi po kami pwedeng mag-delegate sa inyo. Ayun. Kaya di hahayaan mo ngayon kung ano sa isasagot sa iyo ng Opo. komite. Ang problema ko, yung punto na yan din ang naging liham ni Yusek Laika Lopez, pero ginamit na dahilan ng... Doon pa nga siya nakulong. Doon pa, yun ang dahilan kung bakit siya nakulong. Hindi ba nire-rescue? Yes. Kung ako yung abogada na yan ng Opo. OPP, ganun din ang Malamang, gagawin hindi ko. na gawin nyo. Abogado siya Abogado siya Hindi naman sinasagkaan yung trabaho ng Kongreso, Hindi di ba? niya- wala po kaming layunin na kapigilin po kayo. Opo. Dahil trabaho niyo po yung kung ano po yung gusto ninyo in aid of legislation. Ang sinasabi ko lamang po, yung nature po ng proseso ng audit observation memo na ipinagkatiwala naman po dito lamang sa Commission on Audit at hindi po sa inyo. Oho. Kaya ko lamang po idinadahilan nito, pagpasyahan po natin sana. Hindi Mukhang ganun na talaga dapat ang Yun nature. po yung naging dahilan Opo. ng kanyang pagkakakulong. Yeah. Yun nga. Sinabi ko, di ba Mr. Chair, ang mas maliwanag nito, kung gagamitin nyo sa kanya na siya ay pinipigilan o obstruction of the processes of this committee, hindi po ba ang committee ito ang naunang nag-obstruct? Ano? Trabaho po ninyo, pinanghimasukan natin Oho. Oh, you are out of order, sabi nila sa akin. Saka naman nakakitang. Ay, nako. So, ganun ho pala talaga Balik dapat. tayo dun sa ano sinabi ni Pangulong Bongbong. Oho. Wala naman kang importante dyan Opo. Hindi niya importante yung Hindi impeachment na yan. importante yan. Iyan kanya makakadistract lang sa inyo. Napakarami nating problema. Tama naman yun Opo. It's a tempest in a teapot. Isang napakaliit na bagay na pinipilit niyong palakihin. Di ba? Oho. Ano ba yan? Wala Kaya sila gumamit ng pangalan Opo. na hindi existido para sa ganun maitago nila yung Mapangalagaan. identity Yan. ng mga assets ng gobyerno na ito po ang tumutulong sa gobyerno para po maproteksyonan ang ating bansa sa mga kalaban natin. Kaya pala kung may singit ko lang, Nelson, nung misa, nung dumalo ang Pangulong Duterte sa pagdinig ng Kamara, tinanong sa kanya yan. Sabi niya, alam mo ba, pag sinagot kita dyan, makukulong ako. Yan ang magiging dahilan. Tsaka niya, pag sinagot kita tungkol sa confidential fund, wala akong kahatungan kung di makukulong ako pag sinagot ko yung tinatanong mo Sino sa bang akin. maniniwala na ang asset Ayun sa iyo pala. na ibubulgar mo pala ako? Ayun na nga. Pagkatapos pala na tumulong ako na magbigay ako ng impormasyon alang-alang sa proteksyon ng ating bansa, ilalantad nyo rin pala ako? Manganganib pala tayo ang ating seguridad ng bansa dyan. Mga nga, ba siguro ng bansa? Sino pa itong nagsasaliksik? Sino pa, mga kalaban pa ng... Yun na nga. Hindi nyo nakita yung kabalintunaan at kabaligtaran ng mga pangyayari ngayon? Pumasok tuloy sa isip ko, Kong, sa isang pagdinig din noon na iniimbestigahan naman ng confidential fund ng Office of the Ombudsman. Yan din ang linya ng tanong, Kong. Tinanong din ka Ombudsman, ano yan, Martires Pwede niyo bang malaman? Sabi niya, wala pa po akong alam na
na intelligence fund na niresibuhan. Kasi pag niresibuhan ko po yan, anyak, nilagay ko pangalan. Pwedeng resibuhan pero itatago mo Yun nga na yung nga tumanggap po. kasi nga yung nature nga ng pagkakatanggap asset mo nga yan. Yun na Hindi nga ba? po. Ano kaya paghalimbawa ang gagamitin natin para magkaintindihan kami? Hindi ba? Maunawaan. Mukhang ayaw talagang unawaan yung punto So na yan, Kong. nakita mo yung maliit na bagay na pinipilit na palakihin. Oho. Nahantong tayo ngayon sa pagpapile ng impeachment. Pero kung yung maliit na bagay na yon ay pinanatiling maliit dahil wala namang kabagay-bagay, akalain mo nga halungkatin ng confidential fund. Pero ang paghahalungkat, isang opisina lang. Oho. Yung 350 pinabayaan, saan ka naman nakakita? Totohanan ba? Totohanan ba yung gawain na kinakailangan makagawa tayo ng isang maganda at mapapanaligan na batas na siyang gagabay sa ating mga mamamayan Nako. na may kinalaman sa confidential fund? Oho. Ha? 350 Ang merong notices galing Isa sa lang COA. yan. Paano mo ngayon masasabi na kayo po ay objective, na kayo po ay, hindi po kayo na personal. Halimbawa, sabihin na, alam mo, Jen, Nelson, mali kayo sasabihin nila. Hindi kami na personal. Oho. Lalong-lalong hindi kami namumulitika. Basta ang gusto lang namin tuntunin, isa lang. Ayaw na namin tuntunin yung 350. Office of the Vice President lang. Dahil sa, alam nyo na nga niya, madugo yung, marami kaming gawain maraming Gusto namin isa lang. Ang tatargetin namin. Oho. Ha? At saka sabi no isang mambabatas kong, yun lang ang may gusto maging presidente sa susunod na taon eh. Yung, di ba, sabi nung isang representante ng Zambales yun eh. Ano naman ang correction nun? Oh, Kahit naman yung cameraman natin, sabihin niya, nangangarap din maging presidente ng Pilipinas. ako din Kasalanan ako. ba yun? Ay, hindi ho. Yun na lang ang pinakalibre sa Kaya buhay nga na ito. pangarap Oo. May bayad ba yung pangarap? Wala po. Makukulong ka ba pag nangarap ka? Oo. Hindi rin, di ba? Oo. O anong connection nun? Ay, mga ko. Pero balik tayo dun sa isang maliit na bagay na pilit na pinalalaki. Ito nga. Aha. At ngayon nga, nahantong na dito ko. Nakita mo pati yung pinaka-pangulo ng Philippine Statistics Authority. Ha? Yung panahon mo na iukol sa mga bagay na dapat makakabuti sa ating bansa. Isipin mong napakasangkapan ka, Mr. Mapa, sa paghahanap ng wala. Mahirap yun Opo. Hindi ko, baka kasi nagbabakasakali sila. Kasi ang makakakita daw po kay Mary Grace Piatos Ay? may pabuya na 1,000,000 piso ko. Yun na nga yung aking pinoproblema dyan. Akalain mong pinalaki na pinalaki. Alam nila na nom de guerre ngayon. Isang alias, isang bagay, isang pangalan na kinakailangang maitago mo. Yung yung binayaran mo ng impormasyon sapagkat tinulungan ka niya. Oho. Asset mo siya eh. Hindi mo ikukompromiso yung safety, yung kaligtasan ng asset mo. Ganun lang kasimple yun. Oho. Pagkatapos mag-aano ka ng pabuya. 1,000,000 daw po. Hindi ba pinalaki yung isang bagay na wala? Yun na nga po, Kong. Tempest in a teapot. Oho. Yung punto ng iba ko, ito nakikita ko to sa social media, hindi niya natin pwedeng maliitin yan sapagkat daang milyon ang halaga 125 million, tapos sa kabuuan niya 612 million. Hindi ba napakalaking halagaan niya yan na para bagang ipinagkait sa taong Yung bayan? pinagsama-samang 350 na hindi mo tinawag, ilang bilyon yun? Yun. Alam ba nila kung ilang bilyon? Bilyon po yun, Kong. Halimbawa, opisina ng presidente. 4 na bilyon ang opisina ng presidente. Ang confidential fund. Bakit hindi sinama yung... Para lang sana makita natin, nasaan yung halimbawa, di naman natin sinasabi na may pagkukulang sa lahat ng iba pang... Para lang makita natin, matest natin, kung yung mekanismo, yung paggasta, kung may commonality, halimbawa, para mapagpasyahan, ewan ko nga paano silang gagawa naman. Confidential nga eh.
Kaya Hindi talagang... kailangan mga tweerance siya. Bakit tinarget mo ay isang opisina lang? Oo. Ba't hindi mo sinama yung ibang opisina? Aha. Halimbawa, yung opisina ng Pangulo, halimbawa, Aha. ba't hindi natin tinawag? Meron din naman confidential fund, di Oo, ba? oo. At palagay ko, baka meron ding audit observation memo. Di ba? Baka ipatawag din sa Tsaka- executive Bakit? secretary. Oh. Tsaka hindi lang naman mali yung hinahanap, pero ring best practices, di ba? Oo. Para maisama dun Para kasi nga kung halimbawa, hindi ka kukuha ng maraming sample, Tama. paano ka makakagawa ng batas kahit na pinipilit mo lang na gumawa ng batas? Isa lang ang pinagbabasihan mo. Samantalang ang pinanggalingan ng confidential fund, 350 nga ang nabigyan at na-issuehan ng audit observation memo. Bakit hindi nila ipaliwanag yon? Pag Malamang- pinaliwanag nila kasi, lalabas. Paano po, namumuliti ka po kami. Kasi yun ako, magiging sagot dyan, Kong, ay... kasi yung tanggapan ng Pangulo, hindi na tatakbo sa 2028 yan eh. Yun hong tanggapan ng pangalawang Pangulo, tatakbo sa 2028 yun. Hindi namumuliti ka nga, di ba? Yun na nga So, yung po. maliwanag ngayon, paano mo ngayon ikukompromiso ngayon yung sinasabi mong integridad Aha. ng ginagawa natin bilang isang komite? Opo. Kinakailangan, kaya mo ginawa yon, nagpapakadalubhasa ka para makagawa ka ng isang batas. Mhm. Nililinya mo pala impeachment, hindi ka na magagawa ng batas eh. Pero itong, napunta na natin yan, Kong, no? Nabanggit nyo na rin lang ng itong impeachment. Sa tingin nyo ba, seryoso ito? Kasi ako sa tingin ko parang hindi to seryoso, Kong eh. Maging ang pamunuan at mukhang ang Justice Committee, na hindi ko alam kung sino ang chairman ng House Justice Committee ngayon eh. Sino Si ba yun? Congresswoman Juliet Ferrer. Hindi ko, Taga parang hindi gano'n. Negros. Ganun po. Pero parang hindi sila ganong aktibo. Siguro ngayon ay haharapin nila itong bagay na ito. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita. Oo. Madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan Oo. na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Maliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po, Kong, mula Ang kahapon. inihintay ko dito, Oo. ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po, Kong. Sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala. Opo. Ay Pwede mong isipin na gano'n eh. mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yun, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yun? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Bakit merong nag-file? Ang ibig ba sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay ako kung sisinuhin at pipinuhin Hindi, ganun na. ang nangyari. Ayun na nga po, Kong. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan. Pinalalaki nyo lang. Pagkatapos merong nag-file. Oho. Ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Oho. Because kaya nga po, Kong, ang punto ko lang dito, kung titignan nyo po kung sino-sino yung nag-file, Talaga hindi susunod. talaga namang hindi sumusunod doon pa. Sa Pangulo. Sa Pangulong Bongbong yung mga yun eh. Pero in-endorse ng isa sa House of Representatives, member ng House. Hindi rin gumagalang sa... Kaya nga, sa makatwid, Oh, habang merong isang nag-endorse opo. na member ng House, sino ba ang leader? Di ibig sabihin, halimbawa, ako ang speaker, tatawagin ko. Oho.
bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako Sinangguni. sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba, naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. O, ba't nga gano'n? Ang daming dapat na itanong ngayon. Mhm. Ako mapapahiya niyan eh. Oho. Di ba? Si Speaker ang Lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung ano. Aha. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam siya sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun, sa gusto, sa actual na pangyayari, yung opinion na yun, utos na yun. Opo. Kayo naman, oh. Tumagal na ako dyan eh. Oho. Ikaw, Jen, halimbawa, speaker ka, akong presidente, magiging speaker ka ba kung ayaw ko? Sa Kamara ko, imposible Saan ka mangyari yun. nakakita na speaker na walang pahintulot, nang walang basbas ang Pangulo ng Republika? Oho. Oh. Malabong mangyari yun, Kong. Malabong mangyari. Oo. Unang-una, hindi ka makakaupo na speaker nang walang basbas ang Pangulo ng Republika. Ngayon, gumawa na siya ng opinion. Oh, ito yung opinion ko. Malit na bagay na yan. Hindi importante yan. Madidistract lang kayo. Napakarami ng problema ng bansa natin. Opo. Kahit ano dyan, walang may co-contribute yan sa igagaganda ng buhay ng kahit isang Pilipino. Oho. Yan ang opinion ko. Ayun. Oh. Opo. Kong. Ay, pabatiin mo na O, natin. ba't hindi ka sasagot? Ikaw ang speaker eh. Hindi ko naman Sasabihin, Sumagot ka nga, Nelson. sasabihin ko lang yan, noon pa man, hindi ko hawak talaga yung makabayan na yan. May sariling... O, bakit mo kinasangkapan niyang mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa committee na ito eh. Anong sa... Isip-isipin mo, siya pa yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Kagaya ng pinapaliwanag natin. Huwag mo sasabihin na wala kang kinalaman dyan. Kinasangkapan ko yun sa ibang bagay, pero ito hindi ko Yan ang ko na... sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na alam itong pag ginawa niyo. Alam niyo naman ko, ako kahapon, analysis natin dyan. Alam niyo, may sarili kasing linya. May sariling grupo motibo, may sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho. No, ikaw naman, Congressman Chua, paliwanag ka. Ano po nila yan eh, ha? Oo. May kanya-kanyang isip eh. At saka ang pondo lang namin dun sa investigasyon, sa impeachment, wala na. Ay, nako. Saglit lang po, hihigop lang kami ng mainit na kape at saka ng salabat. Hindi ka sumagot ng matino. Ako, ang aking may kukomment lang dyan, ako earlier this year kasi, di ba, ang nagpo-produce ng mga plaka na yan, LTO dapat, pero kinuha ng DOTR. Opo. Diyan nagkaroon, kaya nga nakita mo, yung dating ASEC, Aha. yung anak ni dating DOTR Secretary Art Tugade. nag-resign. Oho. Ako, alam ko hindi ko sinasabing yun lang ang dahilan pero alam ko malaki ang kaugnayan nun na kasi tinanong ko Opo. nung binigyan namin kayo ng budget, sabi ko, ang alam namin nagagawa ng plaka LTO. Ba't ngayon kayo ang kumuha? Hindi naman masyadong nasagot yun, Sentol Ayun na nga. Kaya magulo ang nagsasuffer po, hindi yung ating mga mamamayan. Kasi sa probinsya, talagang ang motorsiklo ang ginagamit nila, pampasok, pagtrabaho, sa negosyo. Oho. So, ang laki na ng problema nitong LTO ito. Aha. Pero ba't to, di ba naalala ko, ang tagal ng problema ito, ba't parang, ano ba to? Gusto ko talaga nilang solusyonan o ayaw nilang solusyonan itong problema ito? May suggestion ako dyan. Opo, Kong. Si Sentol, tawagan niya si Secretary Opo. Jimmy Bautista. Jimmy Bautista. Bautista. Ako naman tatawagan ko si Asek Mendoza. Ng LTO, opo. Si Daigor. Baka sakaling meron kaming Mabuo. mabuo. Ano, Sentol? Ganun gawin natin. Pwede, alam mo, kaibigan namin ni Kong Marcoleta yung dalawa eh. Oo. Basta ikaw kay Sek Bautista, ako kay Asek na lang, kay Asek Bigor. Ano? Bigor Mendoza. Oo. Bigor Mendoza. Talaga na, hindi na ito marisolba. Tapos pag gumawa ng improvised, tinan nyo to, Congressman ha,
gagawa ka ng improvised plate sa kaya dito sa circular nila. Pag ginamit mo yung improvised plate, dahil wala kang plaka, pupunta ka sa LTO para kumuha ka ng authorization na gumamit ng improvised plate. Yung authorization, coupon ban, ang bayad mo 40 pesos. Opo. 40 pe- Pila ang mga tao para kumuha ng 40 pesos na parang barangay clearance yun. Certification, Pag wala ka naman nun, sisingilin ka ng 5,000. Nako, 5,000 dahil wala kang plaka. Nasaan yung plaka mo? Wala po. Nasaan yung authorization mo? Wala po. Bayad ka 5,000. Eh yung 5,000, pang multa na, pang bayad na yun ng down payment na ng scooter Opo. na murang motor. So, ganun din, paikot-ikot lang eh. At saka, ang pinakamalaking income ng LTO ay ang NCR. Ang pinakamalaking kinita sa lahat ng LTO sa buong Pilipinas. And yet, hindi nila ma-produce yung plaka. May problema talaga sa... kahit, meron talaga, no? Pero Ay, nako. Anyway, sana ho sa napagkasunduan nyo ni Kong Dante, bago matapos ang taon na ito, matapos po yung problema kasi ang deadline natin hanggang December 30 na lang, Sentol eh. Opo. Di ba? At magulo yan na ako po nagmumotor ako eh. Kaya alam ko yan eh. Kaya alam ko yung problemang ganyan eh. Masakit sa ulo at kawawa po ang ating mga tsuper. Aha. Ayun. Isang point na lang po, Santol. Yung pagpasok pala ng Russian submarine nung isang araw sa ating bansa, mukhang humahaba pa rin po yung issue. Ano dapat talaga dahilan? Yun ba'y dapat daan lang, humimpil lang, o kasi ang sabi, nakapangangamba daw ng gusto yung ginawang paghinto sa EEZ ng Pilipinas eh. Opo eh. Ako, kausap ko lang si Secretary Gibong Teodoro siguro 2 hours ago. Yun ay meron silang port call sa Malaysia. So ito'y galing ng Vladivostok at yung Russian submarine ay nag-resurface. Ibig sabihin po noon siguro na kailangan ng supply kasi may kasunod na logistic ships. Kung maalala niyo po, tayo po at alam ni Kong Dante to, katulong naman siya yung bumalangkas ng Archipelagic Sea Lanes Law. Itong Archipelagic Sea Lanes Law, kung full implemented na, hindi na po mangyayari yan. Kasi nandun lang sila sa ilalim noong sea lane. Opo. Kung sila tumatakbo. Kung saan man sila galing, yung sa Sibuto Strait, Celebes Strait, at sa Balintang Channel. Ito, medyo naligaw ito. At sang-ayon naman sa Freedom of Navigation, makakadaan sila basta expeditious and continuous voyage, pero kailangan ipakita yung flag. So, yun yung... Aangat sila sa tubig. Aangat sila kasi submarino ito. Opo. So, ganun kahalaga po yung Archipelagic Sea Lanes Law na ipinasa. Nakakagulat, pero dapat po siguro talagang mapanatili natin yung vigilance ng Coast Guard at ng ating Philippine Navy. Aha. Well, at least sana malinaw yan kasi sa part ho ng sino nagsasalita sa Philippine Coast Guard na parang meron pa sa mga binabanggit pero sa part naman nila ng National Security Advisor natin, sina Jonathan Malaya, wala naman daw dapat ayang ipag-alala sapagkat yun pala bumagal lang ng bahagya kasi naapektuhan din pa sila ng sama ng panahon, Santol. Correct. Tama po kayo. Tama po kayo. At yun din po yung isa sa mga protocol pag meron mga emergency, pwede silang mag-seek shelter. Maalon po nung araw na yun. Apektado nga rin sila sa ilalim. Baka meron pa kayong gustong bagitin na Santol para sa ating mga kababayan po. Yun lang po, yung sa LTO, patuloy po natin tinututukan itong issue na ito. At salamat kay Congressman Marcoleta at kami magkakatulungan dito na sa ganun po madaling matapos na yung issue. Dahil kawawa talaga yung mga nagmumotor. Lagi na lang nahuhuli itong mga ito kahit tumingin kayo sa checkpoint. At sine-checkpoint lagi yung motorsiklo eh. Lagi na pagbibintangan eh. Opo, hindi naman sine-checkpoint yung masyado yung apat ang gulong na Four kotse. wheels. Lalo pag nakakita ng kotse na maganda, pinalalampas na yun. Pero pag motor,
ay ano ka, kahit ang nakaangkas ay yung buntis na asawa, ay talaga i-checkpoint ka. Saan ka Suspect pupunta. agad, ano? Opo, nung panahon ng COVID, sila lang ang pinag-checkpoint eh. Aha. So, sana maayos na itong isyong ito. At sa, muli, maraming salamat. Long time no see, no hear. Ako'y babalik muna doon sa loob. Baka ako'y, hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila doon. Opo. Okay, Sen, salamat po. Ingat po kayo, ha? Ayan. Salamat po. Opo. Mabuhay ka, Sen. Aha. Mabuhay kayo, ka Dante, ka Nelson. Opo. Ayun. Kong, balikan natin pala yung... ito may nilabas pa lang yung ano po, statement, Nelson. Ang ating executive secretary, sabi niya, binabanggit po na Executive Secretary Lucas Bersamin, wala po kinalaman ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos sa inihayang impeachment complaint ng iba't ibang grupo ng ating bansa laban daw po kay BP Inday Sara. Anya, ayon po kay Bersamin, independent initiative ang paghahain ng complaint ng mga pribadong mamamayan laban po sa Vice Presidente. Naninindigan po si Bersamin na malinaw ang inilabas na pahayag ng Pangulong Bongbong na wala itong anumang susuportahang grupo para sa impeachment ni BP Duterte. Yan po. Naniniwala naman ako sa statement din. Nauna nang nagpahayag ng opinion ng Pangulo. Kanina pa natin sinasabi ito. Opo. Alam nga naman talikuran niya yung opinion niya din, di ba? Para sa kanya, walang kabagay-bagay ito. Huwag niyo nang palakihin. Ganun lang kasimple yun. Oho. Ngayon, wala naman talaga siyang kapangyarihan na pakialaman yun sapagkat meron nga tayong wall, no? Na talagang nagdi-divide sa executive at saka yung legislative. Nga lang, itong pinag-uusapan natin, bakit naman walang reaksyon mula sa House leadership. House leadership? Kasi sana kung walang kung walang nag-endorse Pangkaraniwan kasi, ipapile mo muna at mga ilang araw yan kailangan merong mag-endorse. Opo. Sana kung sino man yung mag-endorse, siguro tatanungin muna yung speaker kasi ikaw ang ikaw ang leader eh. Opo. Halimbawa, sasabihin nung nag-endorse, Sir, nakiusap po sa akin yung isang grupo po na ngayon po, pinail na po nila eh. Pwede ko bang endorse yun? Nasa speaker ngayon. Kung halimbawa, isasaalang-alang niya yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Kaya yan ang aking tinatanong eh. Kaya nga ikaw ang speaker dyan, ikaw ang tinatanong ko eh. Opo. Hindi ka ba kikibo? Wala ka bang gagawin? Wala ka ba sasabihin? May dapat po siguro kumibunga talaga ako Kasi dyan, nga, bilang Speaker of the House. Totoo naman yun na walang pakialaman sa ano. Kaya lang ang sinasabi ko, sa tunay na buhay, hindi ganun ang nangyayari. Sa actual, ano? Dahil hindi ka naman magiging speaker kung hindi sa akin. Di ba? Ako ang Pangulo, di ba? Totoo po. Alam nga namang ilagay ko si Nelson. Si Nelson kalabang ko. Ikaw ang aking gustong ilagay. May basbas ako, kaya ka naging speaker. Ito ang palaging buhay ng House of Representatives. Ngayon, salaminin ninyo sa pangyayari. Pero aywan ko nga, do sa proseso, parang talagang useless din itong paghahain na ito ng impeachment. Kasi... ibang talakayan na yun. Ibang talakayan na yun. Madali naman talakayan yan kung paano na useless yan eh. Pero yung pagkasampa per se, ibig sabihin... ngayon lang, nakita mo na useless talaga yan eh. Pero sinasabi ko, yung kahalagahan na nagpahayag na ng unang opinyon ng Pangulo. Kanina ko pa sinasabi, kunyari ako ang Pangulo. Ikaw ang speaker. Ano sasabihin mo? Kung ako, tumigil-tigil nga kayo dyan. Baka umitang ulo ko sa inyo. Wala ba akong karapatan na mag-anticipate na manggagaling sa'yo? Hindi ko kasi kailangan ipahayag officially sa'yo eh. Kasi bawal yun eh. Hindi ko gagawin yun eh. Publicly. Kaya nga nung gawin ko yun, tinext ko lamang yung
private message yun eh. Nagkataon lang si Nelson dahil kalaban natin sa politika, Nailik. Ano? inilik ni Nelson. Sa media. Kaya nga ayaw ko siyang speaker, ikaw ang gusto ko eh. Ito yung actual na pangyayari. Oh, Mm. anong gagawin mo? Ay. At anong ina-anticipate ko? Ako ang Pangulo eh. Oo. Binabantayan kita ngayon. Eh baka naman ho kaya tahimik si speaker gumagawa na ng hakbang Kasi ito, alimbawa, ito, pigilan. hindi nag-file nga si Nelson. Opo. Pagpalagay natin si Nelson ay makiling nga doon sa mga nag-file. Oo. Oh. Sasabihin ko ngayon, Jen. Oh, Speaker Jen. Opo. O malalagay ako sa alanganan ito. Nagpahayag na ako ng ng aking opinion eh. Oho. Ba't pinayagan mo si Nelson na kasangkapanin nung ano para mag-file sila? Nagpahayag na nga ako ng ano eh. Oho. Ng opinion ko eh. Hindi nyo ba isasalang-alang yung aking opinion? Dapat po bilang Pangulo ng Bansa, isinaalang-alang talaga yun. Kasi, kumbaga, indirectly, mensaheng yan eh. Kumbaga, hindi ayaw ba natin sabihin nag-uutos, pero para sa akin, utos yun eh. Pangulo ng Bansa yun eh. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, sa tunay na pangyayari din. O, then doon sa pagkakahati. Sang-ayon doon sa pagkakahati ng kapangyarihan ng bawat isang sangay. Nandun yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, yung tunay na nangyayari on the ground. Aha. Wala namang tututol dyan eh. Totoo po Kasi yan. hindi nga pwedeng sabihin sa iyo ng Pangulo. Yan po ang Dahil realidad. nga meron tayong pader. Kaya nga nagpahayag sa sayo ng opinion eh. Oh. Ay, hindi ba, yan, pinapahayag niya sa iyo subliminal. Dapat naman maintindihan mo yun, Jen. Ikaw ang speaker eh. Oh, anong sasabihin mo ngayon? Ako na umaasa ako sa iyo, Jen. Speaker. Ha? Pagitan na natin. Kunyari, ako naman ang speaker. Kasi, siyempre, inaasahan ko na wag akong mapahiya. Jen, Oo ha? nga naman. Oo. Oh, magpisang buo pa naman tayo. Oo. Insan yan eh. Insan. Oh, Oo. magpisang buo tayo. Pahihiyain mo ba ako? Halimbawa ako kung ang speaker. Siyempre, hindi mo gagawin yun, Jen. Opo. Nilagay kita dyan, pisang buo kita, ang laki ng pagtitiwala ko. Inaasahan ko naman, ibabalik mo rin yung ganong klaseng paggalang sa isa't isa. Aha. Pag-recognize sa akin. Dapat lang mo naman talaga. Magsalita ka. Oh, yun. Ako na muna. Oo. Ikaw ba, Nelson? Anong opinion? Hindi, mahal na Pangulo. Oo. Ano lang yan? Alam ko naman, baka bigla magbago isip mo. Ano yung smoke screen? Para in case na... Paano magbabagong isip ko akong presidente ng Pilipinas? baka biglang awayin tayo ng Vice Alam President. mo, pag nagano, Meron na tayong... kahit na hindi ko sinulat May nakatutok na tayong kung yun, armas. pinablicize ko yun. Nakasulat na sa bato yun ang gusto kong mangyari. Oho. Pinadaan ko lang nga sa opinion, sapagkat alam naman ninyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ng direkta. Alam nyo rin na bawal yun. Oh. Inaasahan ko lang na kayo naman ay kaya naman ninyong intindihin lahat yung aking ipinahayag. At kayo na, ang inaasahan ko naman, na yung aking opinion na yun ay manatili. At yun ay isa katuparan. Kailangan yung pagkakasabi ko na yun, yun ang mahayag, yun ang mangyari. Opo. Ay mukhang, ayun, ang Anong naging problema. inaasahan ko sa inyo ngayon? Kayo ang aking Mukhang hindi nangyari. pinagtitiwalaan dyan. Mukhang hindi nangyari kung yung gusto ng Pangulo. Bakit nga? Yun ang tanong. O, ang tatanong ko, kinakalaban mo ba ako? Ba't hindi kayo mga sagot? Hindi, actual na usapan ito. Kinakalaban mo ba ako? Hindi naman po. Ibig mo sabihin, hindi na tayo magpinsang buo. Magpinsan pa rin ho tayo. Oo nga. Ano yung katuturan ng pinahayag kong opinion? Bakit? Opinion ba yun na sorbitero? Opinion ba yun ng barbero? Ang luwagi o kung ano man? Nagpahayag ako yun. Hindi nyo ba makita? Kinakailangan bang will you please read in between lines? Ganun ba yun? Nako. Kaya ito yung gusto kong pag-usapan natin. Kasi
dapat luminaw ito. Kaya kailangan maglinaw ito. Aha. Ano na yung kaugnayan nating dalawa bukod sa tayo magpinsambu? Wala. Hindi ko na kayang sagutin yung mga punto na yan, Kong. Mukhang kung ako yan, kumbaga, suko na ako, mahal na pa. Pero Oo. ang taong bayan, ganyan ang halos ang tinatanong. Well, tama po kayo. Alam mo, ang taong bayan dyan, ha? Napansin ko na sa pag-ikot ko sa maraming panig ng bansa. Ganyan ang senaryo talaga. Akala ninyo yung hindi hindi, alam na nila eh. Masasabi ko sa inyo, sa dami ng pinuntahan ko na, talagang kahapon lang sabi ko sa iyo, 3 munisipyo ng Bulacan. Opo. Ang layo kaya ng Bulacan sa Cavite, Sa sabihin ko Bacoor, sa iyo. totoo naman, ho. Pagdating ko sa Bacoor, alam mo kung sana isa sa inyo sana sumasama sa akin eh. Ang buong akala ko kasi kalipunan na senior citizen, ang dami nila dyan. Ang dami tao. Aha. Ang buong akala ko, siyempre, kung mo senior, iba na siguro yung kanilang pinag-iisip, maaring yung hindi na sila makarelate sa maraming bagay. Mga gamot na pinag-uusapan. Pinag-uusapan na lang, paano ko lalakas, yung Yan, gamot ko, opo, yung oo. arthritis, yung ganito. Alam mo, pagka yung nagpapaselfie ka na, Aha. mayroong lalapit sa'yo, may ibubulong May sa'yo. bubulong. Alam niya ang nangyayari. Totoo naman yan, Kaya Kong. sabi ko, hindi pala. Ang buong akala ko, yung wala na silang ano rito. Wala hindi nang na sila pakialam, interest. ano? Hindi. Oo. Alam nila eh. So, di lalo na yung mga iba na... Ngayon, kaya natin pinag-uusapan ito. Ang taong bayan, naghihintay ng kasagutan. Aha. Ba't ganun ang... Ba't ganun ang nangyari? Ba't ganun ang nangyari? Ano nga asahan natin? Ah. Pagkatapos yun na nga. Oh, ngayon, tinutuntun nila ngayon. Yan bang impeachment na yan ay totoo? Yan, pag-usapan na natin sa susunod yan. Ayun. Kasi yan ang madali para sa atin yan. Eh. Yan ang madali. Yung mga pinagtatatanong ko ngayon sa inyo, yun ang mahirap. Ayun nga. Opo. Nakita nyo, hindi nga kayo makasagot eh. Ako man, Kong, talagang hirap Pero, ako yan. pag ang pinag-usapan na natin, Yung mismong yung impeachment. forma at yung Substance. substance nung iisa-isahin ko sa inyo. Opo. Kung anong kahantungan yan. Ayun. Yan ang pinakamadali sa akin. Ay, maganda. Oo, Tama pala kung itong si Ombudsman Samuel Martires, ano? Kasi natanong siya na pwede bang kayo nang kumuha nung tungkol sa pondo, di ba? Oo. Yung pinag-uusapan. Ang sabi niya kung ay hindi kami po hindi pwedeng manghimasok dahil kailangan tapusin ng Commission on Audit yung trabaho niya. Doon nakita mo naman. Tinatanong sa Bakit? dyan, Nag-uusap pa kami ni Ombudsman? Wala. Abogado yun dyan eh. Totoo. Alam niya yung batas eh. Oo. Nagkataon lang na yung batas na alam ko, alam niya rin. Pareho Kasi kami ng opinion. Kasi ang punto ata dyan, graft and corruption, di ba, iniimbestigahan ng Kasi ombudsman. pondo ng gobyerno. Oo. Bakit hindi ba niya pwedeng imbestigahan din ng ombudsman ang BP. ang vice president? O, Kasi BP. ang ipinararatang sa kanya ay paglulustay ng pondo. Mukhang sagot ka niya, hindi Ang tinuro niya, Commission on Audit eh. kapag yun ay pangunahing trabaho pala. Hindi Tama. yung House. Hindi ba o sinasabi na House natin? Kaya nga ako pumunta sa kanila kanina eh. Aha. Nagkataon, wala naman si chairman. Opo. Para sana nakapagkape ako, hindi man lang ako nakapagkape. Masarap ang kape ron dyan eh. Ganun po ba? Aba, bayaan niyo po at magpapatimpla rin tayo kayo ng kape doon sa Commission on Audit. Pero yung binabanggit natin, Nelson, sapagkat may impeachment na, hihinto na ba ang Quadcom at saka yung Good Government Committee? Kasi yun na yung punto ng kanilang lundo ng kanilang investigasyon, hindi po ba? Kong, ano palagay niyo? Ikaw ang speaker, ba't akong tinatanong mo? Kanina pa kita... Speaker, Kanina pa kita tinatanong, iba, balik mo naman sa akin eh. Kung ako lang ang speaker, tagal na tapos lahat ng Kanina ko pa tinatansya ko nga kayo eh. Dahil ito yung pinaka-importante. Kasi di ba, kasi itong ang lundo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, tapos yung House Quadcom, alisin ng pangalawang Pangulo
may impeachment case na. Di sabi natin, hinto na tayo. Meron ng impeachment case. Hindi ba sinasabi ko sa inyo, may palagay akong gusto na nilang ihinto. Di nga lang nila alam paano nilang ihinto. And the yung, Tingnan mo yung extrajudicial killing. Opo, yung EJK. Oh, sa dami ng kanilang mga kinuhang mga tao, na mga tetestigo roon at pagkukunan nila di umano ng impormasyon para makagawa ng batas, Opo. katapos-tapusan, nakagawa nga ng panukalang batas. Aha. Huminto ba sila? Hindi sila huminto eh. Aha. Hindi ba dapat kung nakagawa ka na ng panukalang batas sapagkat yun naman ang pinakalayunin mo eh. Hindi dapat ihinto ka na, di ba? Oho. O pag tinanong mo, bakit po nakagawa na parang kotse ito dyan? Opo. Ba't ba ang bilis-bilis ninyo? Saan ba kayo papunta? Paano? Nawalan po kami ng preno eh. Di ba? Hindi nakabili ngayon ng preno si Nelson. Oo. Nilagyan na ng preno. Hindi pa rin makahinto yung kotse. Bakit? Oho. Tinetesting po kung kakapit yung preno. Ay, nako. Saglit lamang po, ihigop pa kayo ng mainit na kape. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan.